Low Pressure Area o LPA-08F papalapit na sa Luzon, itinaas na sa medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras at posibleng tatawagin bilang Bagyong Jacinto. Malawakang pag-ulan inaasahan sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Ilang probinsya kabilang ang Metro Manila, Albay, Laguna, Quezon at iba pa nagdeklara ng walang pasok ngayong araw ng Martes dahil sa masamang panahon. Ginubatan, Albay, binaha dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Pag-asa nagbabala na hanggang 100 mm ang rainfall sa susunod na 24 oras at pinagsamang epekto ng LPA o Low Pressure Area at habagat posibleng magtagal ang masamang panahon hanggang weekend. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon, ang inyong kaagapay para sa mabilis at malinaw at tapat na update sa lagay ng panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated ka lagi sa panahon. Salamat sa iyong suporta. As of 8 PM kagabi, Lunes, August 25, 2025, patuloy na binabantayan ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itinaas ng Pag-asa ang tsansa nito na maging bagyo sa medium probability. Ibig sabihin, may posibilidad na sa loob ng 24 oras ay maging ganap itong tropical depression. Kapag ito'y tuluyang naging bagyo habang nasa loob ng ating par, papangalanan itong Bagyong Jacinto o Jacinto PH. Ang lokasyon ng LPA ay nasa silangan ng Bicol Region at nagpapakita ng mas maayos na sirkulasyon. Dahil dito, nagdudulot ito ng malawakang ulan sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas, kabilang ang Metro Manila. At ayon sa forecast track, inaasahang tatawirin nito ang northern hanggang central Luzon mula ngayong araw hanggang Miyerkules. Pagdating naman nito sa West Philippine Sea, posible pa itong mag-develop bilang ganap na bagyo papalabas ng bansa. At ayon sa ating rainfall advisory, ngayong araw, August 26, Martes, asahan ang 50 to 100 mm na buhos ng ulan sa Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Kasama rin dito ang Palawan at Antique na maapektuhan ng habagat. Simula ngayong araw ng Martes hanggang bukas, Miyerkules, August 27, tataas ang posibilidad ng malalakas na ulan sa Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang probinsya ng Luzon. At para sa ating flood advisory, halos lahat ng rehiyon ay may flood alert. Pinakamatindi sa Eastern Visayas na may 15 flood advisories na inilabas ng Pag-asa. At ang sitwasyon sa Albay, sa Ginubatan, Albay, nakuhanan ng video ang rumaragasang baha sa Purok 4, Masarawag nitong Lunes ng hapon. Patuloy na agad na nararamdaman ang epekto ng malakas na ulan. Mga kababayan, walang pasok. Ipinahayag ng DILG na suspindido ang klase at trabaho sa gobyerno ngayong araw ng Martes, August 26, 2025 sa Metro Manila at mga probinsya gaya ng Albay, Aurora, Batangas, Bulacan, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Laguna, Leyte, Masbate, Northern Samar, Nueva Ecija, Quezon, Rizal, Sorsogon at Southern Leyte. Mga kababayan, malinaw na nakaposisyon na ang LPA o Low Pressure Area para magdulot ng malawakang ulan. Pag pinagsama ang epekto nito at ng habagat, talagang hahaba ang tag-ulan natin ngayong linggo. Kung titingnan ng history, ang mga Low Pressure Area o LPA na dumadaan sa ganitong ruta, Bicol papuntang Northern Luzon, ay madalas na nagiging ganap na bagyo pagdating sa West Philippine Sea. Halimbawa, noong bagyong Falcon at Carding, parehong lumakas pagkatapos tumawid ng Luzon. Kaya posible ring mangyari ang senaryong iyon sa ating binabantayang Bagyong Jacinto. Para sa mga magsasaka, magandang tiyakin na protektado ang mga pananim dahil may posibilidad na pagbaha sa mga bukirin. Para sa mga mangingisda, iwas muna sa laot lalo sa eastern seaboard ng West Philippine Sea dahil sa malalaking alon. At sa ating mga estudyante at city workers, planuhin ang biyahe dahil marami nang nagdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho. Para sa mga ordinaryong pamilya, ihanda ang mga emergency kit, flashlight, baterya at siguraduhin alam ang mga evacuation center sa inyong lugar. At para sa ating Bible verse of the day, mula sa Psalms 91 verse 2, sa gitna ng unos, lagi nating pangahawakan ang salita ng Diyos. The Lord is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Amen. Salamat sa salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan sa ganitong oras ng panahon. Patuloy po tayong manalangin at kumapit sa mga pangako ng Diyos at lubos tayong magtiwala na kaya niya tayong iligtas anuman ang panahon. At yan po ang ating komprehensibong ulat panahon ngayong araw ng Martes, August 26, 2025. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang handa sa anumang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Pag-asa sa www.pagasa.dost.gov.ph. At ito po ang Pilipinas Weather ngayon na nagsasabing, ligtas ang may alam. Ingat po tayong lahat.